the recent controversy in the Senate. Actually, last night lang. Ano nangyari ba? May putukan, very dramatic. What is happening in Philippine politics now? What is the impact of this to ordinary people in the Philippines, to our livelihoods, to businesses? What is the impact? Anong mangyayari dito sa politika, ekonomiya ng bansa natin? Hi! Welcome sa another edition ng Pandesal with Wilson Lee Flores. Nandito tayo sa 87-year-old Kamuning Bakery Cafe. Ang hottest topic natin, gulo sa Senado. First, my reaction, this shooting incident late at night at the Philippine Senate is very abnormal. It is not normal in Philippine politics for the past over 100 years of our democratic experiment. Experiment because it started in the early 20th century. The first Philippine legislative election was 1907 when we were under American rule. Under American rule tayo, nag-eksperimento mga Amerikano, tinuruan tayo American-style politics. Ever since this happened, never pa rin nakaroon ng ganyang klaseng gulo. I am a history buff. Pinag-aaralan ko kasaysayan ng Pilipinas sa ng buong mundo. Never pa sa alam ko na nangyari na nagkaroon ng barilan sa loob ng Senado mismo. I think not even in Philippine Congress. Kahit na sa House of Representatives, walang nangyayaring barilan na parang action movie. Parang Wild Wild West. Parang black eye ito sa imahe ng Pilipinas. This is a very negative image of the Philippines internationally. International investors, foreign tourists, other people might fear, might worry, and be afraid about the Philippine situation. Kasi the Senate is the highest legislative body in the country, supposedly co-equal of the President of the Judiciary, and theoretically in our Philippine democracy and constitution that we copy from America, although imperfect, it has been working for the past 100 years. Never naging ganyan. May violence, may shooting, ganyang klaseng drama. The usual ingay in the Philippine politics, usually, ingay sa bangayan lang, ingay sa debate, ingay sa sigawan siguro. Iyakan mayroon din. Ang naisip ko lang na pareho almost na nangyari in recent modern history, yung gulo sa Taiwan legislature. Sa Taiwan may parliament. Years ago, pag nag-aaway ang opposition sa government parliamentarian, nagsusutukan sa parliament, naghahagisan pa ng upuan. Yun, nakakatakot, nakakatawa. Parang circus, pinagtatawanan siya ng buong mundo. So, ang nangyari this time in the Philippines, this is not a joke. Hindi to katatawanan, pwedeng katatakutan pa nga ng mga investors sa turista. Ang daming kwento tungkol sa nangyari kagabi sa putukan. May nagsabi, mga sundalo daw, NBI daw, sumugod daw sa Senado kasi gusto daw huliin si Senator Bato de la Rosa dahil sa supposed order of the International Criminal Court na gusto huliin si Senator Bato de la Rosa. Ang impression ng maraming tao, whether tama or mali ang order ng ICC is another matter. Pero yung ginawa kagabi, kung totoong NBI yan, kung totoong government police yan, napakapangit kasi there are ways for government to enforce any arrest order if it is lawful by going through the legal process. Basta napakasama sa imahe ng Pilipinas, hindi lang sa gobyerno na may gulo, may barilan sa loob ng Senado. It is a very bad image given to the Philippines. Very damaging to the Philippine economy. It is also very damaging to Philippine democracy because the democracy of the Philippines, although imperfect, although too noisy sometimes and too toxic, should not go down to the level of violence, should not be weaponizing the law for politics. Ang tingin ng ibang tao kasi baka ginagamit ang politika or ICC para sa politika. Sana wag gawin ganyan. Yung kompetensya sa politika, okay lang yan. Yung siraan sa politika, debate, okay lang yan. Pero dapat may tinatawag na rules pa rin. May rule of law, may tinatawag na civility, may civilization, may mga values pa na may minimum standards of courtesy and civility. Ako ang the best scenario na isip ko, if the government
government really wants to stop the Duterte family and their allies by impeaching the Vice President and stopping her from becoming President in 2028, I would suggest always, no matter what their purpose is, do not shortcut the legal process kasi pag shortcut nila legal process, pag dinakip nila o inarrest nila si De La Rosa na magulo ang pagka-proseso ng pag-aresto, baka mag-backfire sa public opinion, baka magalit yung taong bayan, magalit yung mga Bisaya, taga Mindanao, saka yung mga taga-supporter ng Duterte family, saka mga supporter ni Senator Bato de la Rosa. Kung tama sila sa pag-ICC arrest nila, kailangan lawful ang proseso din. Ang malaking mali kung mangyayari na akala nila tama sila, so by hook or by crook, they will do anything to just arrest. Mali din minsan yung ganyan. May isang pelikula noon sa Amerika, Reversal of Fortune yata yung title sa Hollywood. Yung pelikula na yun, hindi ko makalimutan, may isang mag-asawang nasa New York, yung misis mayaman, yung lalaki, yung asawa, pinatay yung misis, tapos ang mga pulis sa Amerika, sa New York, may ebidensya sila, alam lahat ng tao na ang suspetya na nagpatay sa kay misis, yung asawa. Pero ang ginawa ng mga pulis, dahil kampante sila, they were overconfident na sigurado sila masamang tao yung lalaki. So they shortcut the process, yung pag-arrest dun sa lalaki. Hindi nila ginawa yung tinatawag na due process. Sa demokrasya, sa sibilisasyon, kailangan may tinatawag na due process, dumadaan sa korte, dumadaan sa legal steps of arresting a suspect. So ang ginawa nila, pumunta dun sa bahay, inarrest na lang abruptly, tapos shortcut lahat ng proseso, hindi ginawa due process. Tapos nung dumating sa hukuman, sa korte, yung kaso na yon, ang isang professor sa Harvard University, Harvard Law School, na napakagaling, I think Dershowitz yata apelido niya, naging abogado pa ni President Trump ngayon. Itong abogado na to, siya pa nagdepensa sa suspect na asawa, itong lalaki, na alam ng buong mundo kriminal, na siya talaga pumatay. Pero dinepensa niya, nanalo sa korte. Pinanalo ng US court yung suspect murder kasi yung ginawa ng New York Police sa paghuli dito sa lalaki, hindi nila ginawa in a very lawful, civilized, due process manner. Ibig sabihin, sinorkat nila yung pagkuha ng ebidensya, pagdakip and huli dito sa tao. So itong nakakatakot sa nangyayari dito. Huwag natin i-shortcut ang process. Claim ni Senator Amy Marcos na taga-opposition na may nahuli daw na taga-NBI na nagsabi may order daw sa isang certain NBI officer daw na i-aresto daw si Senator Bato de la Rosa by hook or by crook, kahit na may namatay, may napinsala dyan, kahit anong proseso huliin daw. Kung totoo yan, that is dangerous. Yun ang nangyari sa arrest and exile of former President Rodrigo Duterte. Maraming mga nagsasabi kailangan siya litisin sa International Criminal Court. They said he should be tried for crimes against humanity. But bakit naging emotional ang issue ni Duterte? Ba't maraming nagalit last election 2020? Ba't maraming natalo sa kandidato ng gobyerno? Because may perception in the mind of the public and internationally also in other sectors na shortcut daw yun pag-arrest kay Duterte. Instead of going down to the courts, in getting the lawful order, yung ICC, kasi the Philippines is a sovereign country. May sarili tayong judicial system, independent of international. And sabi nila, ICC, the Philippines already withdrew from it before. So, mas komplikado daw ang pag-force ng ICC order. Tapos, sabi nila, shortcut daw ang process kay Duterte, yung pagkahuli, hindi na dumaan sa korte daw. Tapos, dinala na lang by private jet, minadali daw papunta abroad. So naging negative sa gobyerno. Whether you like what the government did or not, whether you are pro or anti-Duterte, parang may perception sa public, sa maraming tao, na politika to, which is not good for the government and for the Philippines. Kasi baka sabihin, lahat yan puro politika na lang, hindi na basehan sa what is right and what is wrong. Yun din ang nangyayari sa impeachment case na nangyayari ngayon. Dahil sa timing, dahil sa circumstances, maraming tatanong, ito bang impeachment ay talaga ba dahil may kasalanan si Vice President Sara Duterte? Maraming mga supporter niya, saka mga nagque-question na parang political lahat ito. So, yun ang danger for the government and for the Philippines. Can we sana go above
politics and uphold the rule of law. Ibig sabihin, itong impeachment attempt ng Kongreso against the Vice President should be ideally judged based on evidence and not on politics. Ang problema, the reality of politics in the whole world, pag sinasabing impeachment, kahit na impeachment yan ni Bill Clinton, kasi si Bill Clinton years ago, US President, in-impeach siya, pero napaka-political din. Hindi mo ma-divide, hindi mo maalis yung politika sa talaga ba may kasalanan, talaga ba may sex scandal si Bill Clinton. Kaya yun ang masalimuot, very tragic, very sad about all these things. Ako, hindi ako lawyer. The debate about the case of Sara Duterte, whether she is guilty or not guilty to be impeached or not, whenever I read news analysis, every time na may narinig na panood ako sa YouTube, sa social media, every time na narinig ko mga opinion, karamihan bias against kay Vice President Sara Duterte or bias against the government and pro Sara Duterte. Very few, konti lang ang analysis na hindi opinionated na bias for or against. Sana ang pinaka-ideal situation sa Philippine democracy talagang balanse, objective, based on the facts. Parang nangyayari sa flood control corruption scandal. Marami din nagagalit na bakit umahimik daw minsan, bakit daw yung mga nag-investigate di malakas ang loob, bakit natatapos na ito, matahimik na. All these things, ang analysis ko, hindi ako for or against. Ang worry ko talaga, ang number one victim, hindi si Vice President Sara Duterte na 2 times na in-impeach ng mga congressmen and congresswomen. Ang number one victim dito, hindi si President Bongbong Marcos na kahit anong sabihin, bumababa ang popularity dahil sa all these political problem and dahil din sa weakening economy ng Pilipinas na tinamaan pa ng Iran war. Lalong lumala pa ekonomiya natin. Last year, 2025, ang gobyerno mismo naglabas ang statistics na we had the lowest economic growth in more than 10 years or 15 years. 2025 yan na wala pang Iran war. Ito pang mga sinaulong gera-gera na yan, ginugulo ang presyo ng langis, diesel, gasolina, fertilizer, LPG sa buong mundo. Lalo tayong naghihirap sa ekonomiya. As of today nga, 61 something, magsi 62 pesos na ang 1 US dollar. So, yun ang opinion ko na sana ayusin nila ang politika ng Pilipinas. Sana ang naririnig natin araw-araw sa dyaryo, sa radyo, sa TV, sa mga podcast, hopefully, not always political quarrel. Ang politika, puro hangin na mainit na nga panahon, mainit pa ang hangin galing sa Kongreso, sa Senado, sa mga politiko natin. Puro hot air. Alam mo, ang hot air nakakatulong sa hot air balloon, nakakalipad pa ng hot air balloon. Pero ang hot air walang napoproduce sa Pilipinas, puro negative. Alam nyo, ako mahilig ako magbasa ng kasaysayan. Lahat ng bansa sa buong mundo, kahit na pinakamayaman na bansa, pag nabahiran, pag gumulo ang politika, pag non-stop toxic politics and non-stop quarrel in politics, number one biktima, hindi yung presidente, hindi yung opposition na ini-impeach na gustong paalisin dahil ayaw gawing presidente 2028. Ang number one biktima, economy of the country. Wala mangyayari sa economy natin now up to 2028 pag ganyan araw-araw ang politika sa Pilipinas. Si Trump, kahit na magulo, ginera niya at saka ng Israel ang Iran. Kahit na nanggulo sila, nang gera-gera sila, nasabi nila gusto nila ipahinto daw nuclear weapon program daw ng Iran. At least may ceasefire sila. Tumahimik konti ang Iran war. Pero ngayon sa politika ng Pilipinas, pwede ba magkaroon ng ceasefire? Kung hindi sila pwedeng tumahimik, at least naman mag-ceasefire sila hanggang ayusin natin economy natin. Hanggang mag-stabilize sana of the world economy. Kasi nakakatakot ang economy ng buong mundo, precarious, weak position. Philippine economy is even more precarious kasi unlike China na ang dami nilang solar, ang dami nilang green energy alternative sa oil and gas, ang dami nilang stockpile ng gas and oil. Tayo, kokonti lang ang solar natin, kokonti lang geothermal natin. We are too dependent on imported oil from the Middle East na puro Strait of Hormuz pa nanggagaling lahat ng langis. Tapos, ang mga kuryente pa natin, halos 90%
galing daw sa coal. Imported from Indonesia yung mga coal. So, ano nangyayari sa atin? Lahat ng energy natin, imported ang source. Konti lang ang wind power natin. Konti lang ang solar power natin. Kahit na marami tayong volcano all over the country, konti din geothermal power natin. Tapos nakakalungkot pa, very, very sad and very disappointing. Our president started 3-4 years ago. When he started as the new government, he openly, publicly said he is open to the idea of developing nuclear power in the Philippines. Na mataas ang pag-asa ko noon na finally magkakaroon na tayo ng nuclear power plant, which is one of the cheapest sources of energy in the world. Renewable pa, clean pa, and talagang safe yan. Except sa nangyari sa Chernobyl, sa Russia, na lumang technology yun noon. Tapos yun nangyari sa Fukushima, sa Japan, na nakakatakot. Yun nangyari doon na earthquake, nuclear. Ang Pilipinas, ngayon, we could avail of modern, safe nuclear. Pero 2 years na lang natitira sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, hindi pa naumpisahan ang nuclear power program. Can you imagine, ang Iran, one of the world's largest exporter of oil and natural gas, imagine, nagpupursige sila, nangungulit sila na gusto nila magkaroon ng nuclear power plant. Pati Dubai, Saudi Arabia, lahat sila gusto mag-nuclear power plant. Ang China, world power na sa nuclear power plant, ang galing ng technology. Tayo na lang, one of the few countries, wala pa. Nakakalungkot ang politika natin. Ang dami tayong issue. Pero ang ingay sa balita, ang mostly political hot air. Away, politika, debate, murahan, siraan, black propaganda. Ngayon, tumaas ang drama. Talo na ang mga teleserye ng GMA7, TV5, and ABS-CBN kasi may barilan na sa Senado. Sa gabi pa, prime time pa oras. At 9 o'clock na dapat na nanood lahat ng tao ng telenovela, mga drama, iyakan, saka kidnapping and mga drama-drama, mga prenuptial, whatever. Biglang may away, barilan sa Senado na parang comedy, na parang tragicomedy. Nakakalungkot na, nakakatawa pa na nakahalo. Ako, ang appeal ko lang to our leaders in politics and to our citizens, sana gamitin natin the power of social media. Sana lahat tayo gamitin ang Facebook, ang Instagram. Mag-follow pala kayo Wilson D. Flores sa Instagram, Facebook, and YouTube. Sana gamitin natin yun to express our disappointment with our politicians. Let us demand better public service from our politicians to please, kahit na for a few months lang a year, sit down, magtrabaho talaga, focus on improving the economy of Philippines for a change. Ang politika, ang away politika, ang election is 2 years from now pa. The next election is May 2028. Bakit araw-araw puro pag-usapan? Survey sa next president, survey sa next vice president, sino ang magiging next senatorial candidate. 2 years pa, yun na ang mga news sa headline. Nagpo-posturing na ang mga politician. And yun ang malungkot sobra. Itong impeachment, it doesn't matter na to many people whether it is valid or not. It has become very politically toxic. So yun lang, sana ayusin natin ang image of the Philippines. Alam nyo, our democracy and our rule of law, we in the Philippines, we have one of the best legal systems kasi before Korea, before Indonesia, before China, Taiwan, or Vietnam had any sophisticated legal system. Alam nyo ba, the Philippines, tayo dito sa Pilipinas, we had one of the earliest sophisticated constitutional system, rule of law system, legal system na kinopya natin in fairness sa mga Amerikanong colonizers. Even though they are here, colonize us to get our resources, ginera ang Pilipinas. Pero we used to have a very good rule of law na nakakatuwa. Dapat yan. Advantage yan dapat for the economy. Advantage yan dapat to protect foreign investors. Pero ngayon, it has become a negative, parang nawawala na ang rule of law in the country kasi bakit may NBI and police na sumusugod na sa Senado? Ay, ito pa, we have some of the best judges in the world. We have one of the best judiciary system in Asia, better and older than many Asian countries, maybe the oldest in Asia. Tapos, ang nakakatakot daw, sabi ng iba, ginagamit ang ICC daw to arrest a senator, a former president. Parang it gives a bad image of Philippine judicial system na parang wala tayong kakayahan daw to enforce rule of law, to enforce justice in the Philippines. If totoo, to be proven in court that the former President Duterte or Bato de la Rosa violated human rights, killed people,
people innocently without due process. The best ideal situation is our judicial system, our police forces will uphold the law and enforce the law in the country. Kasi may nagsasabi, ang ICC, napaka-negative yan kasi ang gumagamit lang ng ICC daw, according to many people, yung mga bansa na wasak-wasak ang legal system, na walang judiciary, na under civil war, mga very backward African and other banana republics na kailangan huliin ng terrorists, mga ganyan. So, all this gives a very negative image to the Philippines. I hope talaga and pray for a better Philippine economy and sana may ceasefire in Philippine politics. I'm not saying that people should keep quiet, there should be no debate. Sana less toxic politics. Okay lang yun mag-posturing in politics. Okay lang magdebate in the Senate, in the Congress. Okay lang mag-away sa propaganda through mass media, social media. Pero wag naman parilan in the Senate. Wag naman sana the impression that the law or other agencies being weaponized for politics. Yun ang impression ng iba. It is also not only bad for the country, it will also reflect badly on the government. Yun lang ang opinion ko. I hope there will be political stability in the Philippines. Democracy, okay to be noisy, but less toxic politics. No shooting in the Senate, and let the senators and Congress people work and help save the weakening Philippine economy now. Once again, please subscribe to this YouTube channel. Follow this Spotify account, Pandesal with Wilson Lee Flores, and share this to other people. Padala kayo ng messages ninyo, your private messages or even comments. We will try to accommodate all your suggestions, all your questions. We will try to discuss all kinds of topics here. Please hit the notification bell also so that if we have new videos sa YouTube, you will get to be informed agad. Thank you once again from Pandesal with Wilson Lee Flores here at 87-year-old Kamuning Bakery Cafe. Baking happiness since 1939. Thank you very much.